Mga kapuso, kahit hindi pa tapos ang amihan season, ramdam na maging ng mga alagang hayop ang sobrang init. Sa Isabela nang matay na ang ilang manok. At nakatutok si Rafi Tima. Hindi pa tapos ang Pebrero pero init na ang mga alagang hayop na ito sa luwag sa Ilocos Norte. May hinang-hina ng araw kaya kinatay na bago pa mamatay. Habang sa Isabela, may mga namatay ng manok sa mga alaga ng backyard racer na si Arlene. Para mabawasan ang mga mortality sa aming mga alaga ay ang tamang pagpapakain, paglagay ng exact na tubig, then yung paghalo po namin ng mga vitamins and minerals sa kanilang mga inumin. Ayon sa United Broilers Racers Association, masamang pangitain ito. Dapat February wala pang nadadali. Handa naman daw ang mga malalaking poultry farm sa inasaang mas matinding tag-init dahil sa El Nino. Pinagtutunan daw nila ng pansin ang kalidad ng pagkain ng mga manok bukod sa paghahanap ng paraan para mabawasan ang init sa kulungan ng kanilang mga alaga. Pag maganda ang patoka, kahit anong stress niya kinakaya. Medyo babagal ng konti, ang laki, pero hindi mamamatay, hindi magkakasakit. Bagamat ramdam na ang matinding init, hindi pa tapos ang amihan season ayon sa Pag-asa. Pero baka hindi na raw ito magtatagal at mapaaga ang tag-init. May possible na may slight na mas earlier than sa March 21 nung time na dineclare na nagkaroon tayo ng termination ng Northeast Monsoon last year. Dahil sa El Nino, pinaghahanda sa matinding init ang lahat, lalo sa Cagayan Valley. Mostly sa later part ng May or April and May, makikita natin na medyo may mga matataas na talagang temperatura ang mararamdaman ng mga nasabing lugar. They could get as high as 40. Ayon sa Pag-asa, dahil sa El Nino, paghandaan na raw ang posibilidad na mas mahaba at mas mainit na tag-init ngayong taon. Isa sa mga madaling tamaan ang mga alagang hayop na umaasa sa kanilang mga tagapag-alaga para sila ay maprotektahan laban sa painit na panahon. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.